Hallelujah! Praise the Lord! Oh, how good and how pleasant it is for brothers to dwell together in unity. Dinha sa pagsimba sa Ginoo. Amen? God is so good. Maayo yun kayo ang Ginoo, mga igsoon. Tinuod ba nga ang atong Diyos maayo yun kayo? Hallelujah! We really enjoy in the presence of the Lord. Amen? So nagtuog yun ko ang matag sa mga igsoon sa dinang magsimba ta sa Ginoo. We are at home in the presence of God. Naadto ka ba? Diya sa presensya sa Dios. Hallelujah. Glory to Jesus. Akong yangyo ang matag sa mga igsoon to please stand once again as we read the word of the Lord. Dina sa Psalms 84 verse 10. Verse 1. Baliw ko off aning suga sa akong mata kay silaw kayo. Psalms 84, 1 to 12. Actually, mga igsoon. Hallelujah. Ngayon siya din na, how lovely is your dwelling place, Lord Almighty. My soul yearns, even faint, for the courts of the Lord. My heart, my flesh, cry out for the living God. Even the sparrow has found home in a shallow nest of herself, where she may have her young, a place near your altar, Lord Almighty, my King, my God. Blessed are those who dwell in your house. They are ever praising you. Come on, dungani ko niyo din paingon sa 12. Blessed is the person whose strength is in you, in whose heart are the road to Zion. Passing through the valley of Baca, they make it a spring. The early rain also covered it with blessing. They go from strength to strength. Every one of them appears before God in Zion. Lord God, our prayer. Listen, God of Jacob. See our shield, God, and look the face of your anointed. For a day in your courtyard is better than 1,000 elsewhere. I would rather stand at the threshold of the house of God than live in the tent of wicked. For the Lord is a sun and shield. The Lord gives grace, glory. Holds no good things from those who walk in integrity. Lord of armies, blessed is the person who trusts in you. Hallelujah. Father, in the name of Jesus, salamat kay Ginoo nining kabuntagon. Thank you for your presence. Salamat kay Ginoo sa imong gahom. Salamat kay O Dios nga ikaw aniya karon sa mong taliwala amo kayong gituhan. Ikaw Ginoo magapagigsulti sa matag usa karong kabuntagon. I pray in the name of Jesus, hallelujah, that you will pour out your blessing upon all flesh nining kabuntagon. Thank you for the anointing, O Lord God, of your word. In Jesus' name, amen. Magalingkod ta ilalom sa presensya sa Dios. The message this morning, mga igsoon, entitled Home. Home. Dili ni siya balay nga pareha sa imuhang balay, mga igsoon, nga gibuhat nimo gibuild nimo with cement or woods or kanang usa gani ron nga cladding. Dili na siya nga mao nga balay, mga igsoon, ang akong gustong hisgutan karon. But it is a place of belonging, built through relationship, and love provides rest and security and condition of our hearts. That is a home. Kung nag-ingon, you can build a house but not a home. Pwede kang naa sa imuhang balay nga nindot kayo, mga igsoon, but you are not at home. Pwede kang naa sa balay nga mansion tingali, nindot kayo, you know what, kanang makatulog ka gani. Kami ni Miriam nakatulog may kausa sa dina sa plantation B nga ingon ko ni Jared,
Kamahal ba ni imuhang 50,000 a night? Mumantag palit naman na o kanang daghang gasolina rong panahon na unta. Pero tungod kay nagatrabaho si Jared dito, ang 50,000 nahimong 8,000 ra mong bayad. Ingon ko, red ka ng 8,000, mahal gyapon na. Ang gusto na kong tulugan kanarang tag 3,000, 2,000 ba. Pero maraming hari dito. Kanang as in, wow, kay ingon ko kunduta niya nga room oy. Pero I'm not at home. Diba? Na mga panahon ning anak mga igsoon. Amen? Dili bisan pa mo nagingon sa atong panultihon sa Pilipinas, bahalag payag lang na. Bahalag mura nagbalay sa pati. Pero kung ang nagpuyo din ha is loving, na harmony, you are at home. Amen? Hallelujah. So, si psalmist, mga igsoon, ang psalmist was not merely longing for a house or a tabernacle, but he was longing for the God who dwell in that tabernacle. Wala siya mangita o kanang balay or tabernakulo or building nga iyahang kapuy-an, kundili ang iyahang gipangita, mga igsoon, diin mao ang presensya sa Dios nga may nagpuyo ni ana. Amen? This morning, I really feel that every one of us is at home in this church. When we worship God, wala kay pagduha-duha. Musimba ka sa Ginoo tungod kay at home ka. Kung usan ninyo karong kabuntagon mga igsoon nga murag maulaw pa ka, meaning to say you are not yet at home. You are in the building but you are not at home. Di ba? So, mo na nga karong kabuntagon before I delivered this message mga igsoon, dunay awit sa Theostratos nga giuluhan og home. Now before that, nila na pagakantahon mga kaigsuonan, dunay usa ka tawo nga miuli siyang balay gabi na late na kaayo and he was so tired. So simpre kanang kapoy na kaayo ka mga igsoon, murag dili na kay ka maguna-una ba sa mga gagmay mga detalye sa imong pagpauli. Ang imuha lang yung una-una gyud makaabot na kasi imong balay, right? Diba? Makaabot na lang yung kapoy na kay ka whole day trabaho niya. Tapos overnight, nag-overtime pag yung ka. So, especially pag naka sa syudad, mga igsoon, no? Imbes nga mo out ka og alas 5, hallelujah. Pag nag-overtime pag 2 or 3 hours, alas 8 na nakamugawas. Paggawas pag yun mo, do nga ganog traffic. Maliban pag yun sa traffic, na pag yun na-disgrasya sa unahan. Madi nakakadagan. Wow, so tired kayo. Daghang mga tao na sa syudad, nga na sa sakyanan ga parok-parok. Uli siya sa iyang balay. Pag uli niya, break siya sa iyang gay. Suod siya sa balay. Butang niya iyang mga yawi sa lamisa. And then he sat down. Pag tanaw niya sa balay, mga igsoon, so familiar yung kayo. While siya nagalingkod, maugyod pareha, maugyod ba? Dugan niyang lingkod, murag di man niya akong balay. No? Familiar kay nga naman, silingan radyan niya, pero pareha yung purma. Yung kanang nagani sa mga subdivision, di ba? Pareha yung tanang purma niya, tungod sa kakapoy, wala sa kamatikod, nga dili day ang iyang balay. So familiar kaya, pareha po ang mga gipangbutang siguro, ang mga salasit, pareha yun. But ang familiarity, mga igsuon, dili yun na siya actually pareha sa imong balay. Amen? Hallelujah. Why? Because familiarity is not the same of belonging. Amen ba? So, you can be in a place that looks right and still know that that's not your home. Muna na ay panultihon na ito ang nag-iingon, no place like home. Amen? Wala gyud balay mga igsuon nga sama sa imuhang panimalay. Sometimes we exactly nagkakaitabo na sa atong kinabuhi. We keep on trying to settle down in a place where never meant to be our home. So I know mo settle down ta sa mga lugar nga
bitaw nang kanang gitawag og mga uban nga mga una-una nga ay gusto ko matug abroad, gusto ko matug Amerika, so moadto ka abroad. So lipay kay sila pag-abot dito, mo chat na homesick na ko. Gusto na kong muuli. Di ba? Siguro nakarelate mo ana. Amen? Na homesick na ko. Gusto na kong muuli. Nga naman, because there is a difference between having a place to live and having a place where you truly belong. Amen? Ako kay nagdiferensya mga igsoon. So, ato sa ta sa pagpabati ni ining awit, nabay lyrics. Alright? Let's look at this mga igsoon, entitled Home by Theo Stratos. Hallelujah. Kaya sa presensya sa Ginoo mo natong home. In the presence of God, it is our home. Love is already spoken. There's more than life than this world. Give up your throne just to give us another chance with you, 'cause you love us. How amazing is your grace, Jesus. And I put my life in surrender, 'cause I wanna be with you forever. There's nothing more greater. Give me back home where your love overflows. There's no place that I would rather go. When I'm with you, there's nothing I can do but bow my head and worship for you. When I know more, there's even more to adore. Then I have more than desire.
Lord, lead me back home where your love overflows. Amen? Lead me back home. Why lead me? Wala na ka kaila? Wala ka katuod? Nasaag na ka? Amen? So, mo na atong hisgutan karon mga igsuon, nining ka buntagon. Where does your heart truly belong? Asa ba gyud mga igsoon ang imuhang kasing-kasing tinuod nga napahiluna? Amen? Where does your heart truly belong? Because all of us, itang tanan, doon na tay dapit nga gitawag na tog home. Amen? You have an address. Where's your address? You have a room in that place, mga igsoon. No? Na kay lugar, ug asa ka nagpuyo. But this morning, I'm not talking about that home nga naa sa imong una-una karon. I'm not asking today, where do you live? But I'm asking something deeper, where does our heart feel at home and feel belong, that you are belong? Amen? Kay dili importante mga igsoon ang building or ang kining puy-anan, kundi diin ang imong kasing-kasing nga nibati gyud that you truly belong in that place. Amen. So, hallelujah. Kay nga naman, ang matakusan nato, importante kayo ang kanang ato ang gibati, our feelings. Amen. It could be mansion, but your heart is not belong. Hallelujah. Mura ka og kanang tao nga nakaadto mo, ma-amaze kay ka. Wow, ninduta. Oy, kupuha silang balay. Oy, nindut kayo. Pero kabalo jud ka that you are not at home. Kay nga naman bisa paglingkod, maulaw ka. Yeah, mangutana pa kag, asa inyong CR? Because you are not belong. You are not at home. Pag-abot nimo dito sa CR, duta silang CR. Ori, maulaw ka mangihi. Di ba? Pero kapalod yung ka, deep in your heart, that your heart, wala siya nakampante. Yeah. Lingkod ka dito, mura ka di mo lihok. No, nakaagi kong balay, ana. Yeah, labaw na yun, makaagi ka og balay, mga igsoon, mga priting, nindo na, iniglakaw ni mo na ay maid, magsigig paniliig. Amen? Magsigig paniliig. So, di ba? Mura kag, yak, kalain sa uy. Di ba? Tawgon kag kaon. Di ka mabusog. Lamiyon ta kayong pagkaon. Ano man, kay, magtanaw ka sa tagbalay. Ah, sige. Maayo kayo ng sana? Nag-abi-abi na mo. Kaon. Sige. Dapat, timi ka, pero gutom na kayo sa tanan. Di tinidor, na kutsilyo. Ultimo nga pagtukod si mong siko, mahadlo ka mo tukod sa lamesa. Kaya nga naman, kanang at home ka kay mga igsoon, kanang kabalodyo ka, that this is my home. That I'm here, I belong here. Abisag itungtong ni mo tiil. Mukaon ka, yung magkinamot ka. Panghilamos ng, di ba? Because you are at home. Amen. Now, nagkinahanglan ta ni anak mga igsoon. And I know, matagusan nato, there is a place for all of us, or a person, no? Nga maoy ato ang kanang maatom ka, usa ka lugar, it could be a person, or a pursuit, kasabot man tag pursuit, kanang imuhang ginapangandoy yun, or the things that gives you the deepest sense of security. Di ba? Bisan sa tao, nakay kining gitawag, at home ka aning tawhana. Amen. Nga, maka-open ka sa tanan, pero dili ka aton, lisod yun. Bisan sa mga butang. Mga sakyanan, nindot kay ka, pero dili imo. Kuyawan ka mag-drive, oy. Hindi ko na imuha. Di ba? Dili ka aton, pero imuha na. Nanaara naman, pero dili na imuha, sigad yung mata. Kuyawan magsagiran. Di ba? It could be a thing. What is that when you have it, mga igsoon, nga makaingon ka, yes, I'm at home.
Usa ba ng mga butanga, mga igsoon nga kung naana nimo, makaingon dito ka, kini ako ani, I'm at home. No? Hallelujah. What is that? Nga unsa ba na sa nga butanga or tao mga igsoon nga sa panahon sa imuhang kakapoy, sa panahon nga naa ka sa kalisdanan, that you run to. Nga tudyo ka. Pangpang na? So na? Nga og nakas ka imong kalisod, sa imong ka-tired, matugag pangpang, dili mo ambak, dili magpahangin. Diba? May mga butang ingana. What is that, mga igsoon, that you hold on to when your life is uncertain? Kamurag, way klaro. Ano dyan ka mo gunit? Nga naman, because imo ginagunitan tungod kay atom ka niyang dapita. What is that, mga igsoon, that you cannot imagine kung kana siya mawala, nga og mawala na you lose a part of you. Amen? It could be your husband. It could be your job. Unsa man na? So it's up to you, mga igsoon, nga kung mawala na siya murag nagbawasan, mo nagiingon ganini, usahay gano, I lose my wife and I lose half of me. O mo nang uban di na mabuhi. O usa ka semana. Ang gibati lang, di ba? Di na dyan ko mabuhi kung wala ka. Pero usa ra ka semana, kaya pagkasunod semana, wala na. Mabuhi na po. Kinana po yung naghatag niya kinabuhi. At home na sadya. Hallelujah. Di ba? Because sometimes, mga igsoon, doon ay mga dapit nga diin mispenta sa atuang panahon o oras, pero ang tinuod, our hearts is not at home. Ang tinuod na. Nga abi nimo, labo na, kana mga butang o sa man mga igsoon, pero ang tinuod, ang imuhang kasing-kasing, wala gyud mapalagay kung sa Tagalog pa. Usahay ang mga butang atong gisulti sa atong baba, mamingo ka, yes, I like this, oh, ang ganahan jud kay ko, oh, aton na kay ko, pero dili mo ginasulti sa imong kasing-kasing. Amen? Dili mo tinuod nga naa sa imong kasing-kasing. Hallelujah. And sometimes we spend our entire lives trying to make a home out of things that were never meant to be our home. Hallelujah. This morning, mga igsoon, our takeaway message, blessed are those who make God their home. The other word of blessed is happy. Amen. Happy are those who make God their home. Lipayon ba ka nga komportable ba yung kasing-kasing, mga igsoon, if you are in the house of God? Amen? It means that God become the place where our hearts rest and belong. That's why every time we come here in the church to worship God, to be in the presence of God, mga Kristohanon, dapat, this is the place where you truly belong. Nga mo worship ka sa Ginoo, that you are enjoying in the presence of God. At dili ka magpanagana sa pagsayaw. Di ka magpanagana sa pag-isa sa imong kamot. Kaya naman, I remember the days, sa dinang high school days nako, mga igsoon din, ako naman balik-balik sa inyo, nga nabuang yung ko ng disco. Pero sa tinuod, mao'y gusto na kong buhaton, but my heart is not truly belong. Nga naman, inigsayo na ako magsigi ko panglingi. Sige, panglingi. Kaya nga naman, basig na membro po nakabot. Membro daddy. Tinuod yun. Kaya nga naman, actually, dili good to. Tanawa ra gud ko musimba ta sa simbahan. Napay nagsimba niyo diri mga igsoon. Basig. Nga naman, kabalo ka that this home, your life, your spirit is safe. Motong inigsayo-sayo na ako kay kidlap-kidlap mo nang salamas Ginoo na kayo na mausuron diri. Talagsa na lang. Sa una kada pista sa iskina, disco, di mahutang gining disco dinhi. So inigsayo-sayo na ako dito, tingala ko na gani magbangga-bangga na ako. Sana po niya. Membro gyud ay pod, di lang ko pangalan. Mingon lang siya, ay sabaw, way to ganay.
Kay ang papa, elder, akong papa, pastor. Hallelujah. Di ba? Doon ay mga butang atong ginabuhat sa atong kinabuhi, mga igsoon, that we are, it seems that you are enjoying, but actually your home, your heart is not at home. Hello? You are enjoying with that company. Pero ang tinuod, your heart is not truly belong to that company. Amen ba? Klaro ba na mga igsoon? Hallelujah. So, Psalm 64 this is Korahites, or this is the sons of Korah associated with the sons of Korah, a Levitical worshiping group. You know, do you remember Korah? In the Bible? Korah, usani siya sa katong ni oppose kang Moses nga gikaon sa yuta. Nag-rebuild ba kang Moses? Nasuko ang Ginoo, pagkasuko sa Dios, si Korah o kaubanan sa katong nag-oppose ni wala mo tuman kang Moses, mautong nabuak ang yuta, nangahulog sila gikaon. This is the sons of Korah. The son of Korah was serving as a gatekeeper in the temple. Siyempre, bisan ang atong kinabuhi will not be defined, mga igsoon, kung unsay kinabuhi sa atong ginikanan, as long as you encounter the Lord Jesus Christ, as you encounter God's presence, mga igsoon, dili ka mo man kay labot sa sala sa imuhang inahan. Amen? And this is the sons of Korah. The writer, mga igsoon, of Psalmist knows that ang nagsulat ni mga igsoon, nakailagyod sa Dios personally. A psalmist had clearly a relationship with God. Klaro kayo nga ang nagsuwat ining Psalms 84 nakaila og nunag sa relasyon diha sa atong buhi nga Dios. And they have a deep connection to the temple sanctuary. Nga naman, because they are gatekeepers. Alright? Nakawali na si Miriam kanang sa mga gatekeepers. Alright? So, Psalms 84, kung imong tan-awon mga igsoon 1 to 12, dunay usa ka word din na nga gibalik-balik. Psalms 84 verse 4, blessed are those who dwell in the house. Verse 5, blessed are those whose strength is in you. Verse 12, blessed is the one who trusts in you. Amen? Blessed, meaning happy. As we observe, mga igsoon, sa iyang sinultan, kung imo makita, dunay gibalik-balik 3 times. Speak of a person who is blessed. Nagsulti ba sa usa ka tao nga gi panalanginan or tao nga malipayon? Amen? Because it identifies the truly fortunate person, highly favored by God, happy in a sense of flourishing. Kanang nag-flourish gid siya ba? Kasabot man ta nag-flourish. Kanang ni uswag ba? Ni sulbong. Ni uswag ang maong tao. That's why it is called blessed. A repetition of blessed, mga kaigsoon, identifies that person nga gisulti ni psalmist, mga igsoon, is considered truly favored. Kanang imong tan-awon gyud nga gipaboran gayud sa Dios, truly favored. Not because dili tungod, mga kaigsuonan, nga ang circumstansya nga nagakitabo siyang kinabuhi is pabor niya kanunay. Just like sa Sunday school kaganina. Dili tungod nahimo siyang happy because the circumstances is favorable niya kanunay. No, he is called blessed and happy because his life is centered on God. Amen? Tungod kay ang iyahang kinabuhi nakasentro din na sa atuang buhi nga Dios. Amen? Psalms 84 does not promise the blessedness of having
is circumstances nga pabor nimo. But unsay gi-promise sa maong chapter or book, it is a promise that you are become blessed because you have God. Are you blessed? Bulahan ba ka karon? Malipayon ba ka karon? Tungod kay naa ang Dios sa imong kinabuhi? No, it's not because of the circumstances nga pabor na to. Usahay ka na nga to understanding mga igsoon, basta kayong problema, pabor na to. Hallelujah, praise the Lord, pasalamat, Diyos Ginoo mga igsoon. Balipayon ko karon. Nga naman. Na ako'y problema gahapon, pero salamat sa Dios kay pabor man kay na akong problema ha. Nga na, mamurag lami, kay pasalamat. Nya og dili pabor. Di ba? Makaingon tayong ana. Pero this person, mga igsoon, gitawag siya og blessed because of having God Himself. Dapat masabtan nato na. Kay basta na ang Dios sa itong kinabuhi, pulahan yun ka. As you look at that verse, mga igsoon, blessed, tulog ka butang, gibalik niya, dwell with God. Una, bulahan, malipayon, tungod kay nagpuyo ka sa Dios. Blessed. Why you are blessed? Because your strength is from God. So, nagpuyo ka sa Dios, ang imong kusog gikan sa Dios. And you are blessed because you trust in God. Nagsalig ka diha sa atuang Ginoo. Mao nang bulahan ka. Bulahan ka kay nagpuyo ka sa Ginoo. Bulahan ka kay ang imong kusog dili imong kaugalingong kusog, kundi ang imong kusog nagakuha ka gikan sa Dios. Ug bulahan ka nga nagsalig ka diha sa atong buhi nga Dios. Matud pa sa aton sa discourse pud ganina gyapon that we have to trust the Lord in every circumstances. Na diha sa ato ang Ginoo. So the psalmist, mga igsoon, does not define blessedness by favorable circumstances. He defines it by proximity of God. Proximity of God. Iyang gi-define ang blessedness, dili tungod kay pabor nimo pirmi ang mga circumstansya, kundi you are blessed tungod kay duol kas Ginoo pirmi. Amen. Duol ba tas Ginoo? Hallelujah. Makapangutan na, bayat ta dayon no. Pag naagay tay problema, mga unsa ng disgrasya, murag layo ang kas Ginoo, brad. Di ba? Oh. Hallelujah. Now, if you look at verse 1, 2, 3, 4, ngadto sa 10, mga igsoon, gisulti na, your dwelling place, the court of God, your altar, your house, your court, the house of my God. Tanawa ra gud ang inyo na matikdan. Maliban nga ginabalik-balik ang blessed or ang pagkabulahan or ang pagkamalipayon, gibalik-balik po tina mga igsoon kini nga mga words, your dwelling place, ang imuhang puy-anan nga balay, the court of God, ang court sa Dios, the altar, the house, the court na pod, the house of God. Again, because the psalmist, mga igsoon, his heart was what? He is blessed who dwell in the house of God or in the presence of God. Bulahan gitawag kadtong nagapuyo din na sa presensya sa Ginoo. The psalmist repeatedly mentions God's dwelling, God's house, because the central longing of his heart is not the location, but it is the presence of the Lord. Amen? Hallelujah. Kita, usahay ang atoang kalipay, nagadepende mas location. But you can be in that location, but you are not happy. Pwede kang naa sa usa ka lokasyon nga mga igsoon, managingon nga, pwede kang naa ka sa usa ka lugar nga kananaang saba, or kaniniang naay mga party-party, pero your heart is not belong. Nakasulod na mo ako, nakasuway ko, nisuwad ko one time. Dugay, batanon pala kita. Nakoy kauban nga classmate na ato, nag-college na sa CCC. Sa pagalan, manood ko tag-bar. Di, anak kag pastor, wad ko ka agi og sud og bar oy. So, sud me. So na mo dito mga igsoon, buk mga magubay mo kanya, magstoryahan mo. Ha? Unsa? Kanang ang kuan ba dito kuan? Saba ka ni kayo, sinigitay ni tao diri oy. Saba kayo ba?
Kuy, mga igsuon, wala gyud mahiluna ang akong kasing-kasing. Diba? Wala gyud mahiluna. Diba? Na mga panahon ngayong anak, mga igsuon, no? So, dinining dapita, mga igsuon, gibalik-balik gyud. Nga naman, the psalmist, his central longing is not for the location, but for the communion with God. Lahimang yun ang kanang communion with God, kanang pakigsandurot sa atong buhi nga Dios. Amen. No? Pwede kang naa sa lugar nga saba kayo or malipayon kayo sila, pero wala kay pakigsandurot, dili ka gyapon magmalipayon. Pwedeng wala ka sa lugar, mga igsoon nga saba, pwede ra kang ikaw ra tingali usap, but you have communion with God, you are still happy. Ay lang, sige lakaw-lakaw nga magsige kag katawa, kay magduda ng tao na nabuang na gining tawanan eh. Na kay problema niya mga o jagi ka eh. Na kay masugatan nga hi. Ang imong nasugatan nga imong kailan no saan naman to si pastor for mag nalisuan o siguro to si magnising o may katawanan. Di ba? Pero tinuod mga igsoon ang tinuod. If you encounter the presence of the Lord, if you are in the presence of God, bisag ikaw raw sa, you will feel happy. Amen. Nga usahay gani, tungkol sa imong kalipay, in the presence of God, dili lang kay smile ang imong mapagawas, kundi you cry. Muhila ka, pa ang imong paghilak, dili ka nihilak tungkol sa problema, nihilak ka because of the presence of God. O, kaganina lang, nangawit naman ta, ano nang hilak man mo? Kanta naman ta, because we feel joy. We feel so happy and blessed. Amen ba? Hallelujah. The psalmist's heart, mga igsoon, is to be where God is. Ang iyang kasing-kasing, gusto gyud siya, mga igsoon, nga naa siya, kanunay kung asa ang Dios. Gani, in verse 1, siya, my psalmist said, yearning is intense. Kasabot tag yearning, my heart yearns. Awahan, verse 1. Tanawar ko ninyo din na, iniingon siya sa verse 2. My soul yearns, even faint. Kasabot mo yearns? Una, ang yearns is a deepest desire, longing. Tungod sa paglaong kay nga pangandoy. Tungod sa laong kay nga pangandoy, laong kayo nga pursuit sa presensya sa Ginoo, kakuyapon na siya. Kamatikon mo anang kanmura kag kakuyapon nga, asa na magito ha? Kakuyapon magito. Pero gusto gini mo makitan kay nga naman ang makatagbaw ra gud nimo sa panahon makita na nimo ang imong gipangita. The psalmist mga igsoon, ang iyang pag-yearn sa presence of God, he almost faint. Grabe no. Nabataan na nga desire? Nga to be at home in the presence of God? Nabataan na nga pangandoy mga igsuon nga grabe murag kakuyapon na ka sa pagpangita sa presensya sa Dios? Kaya nga naman, because earthly things cannot satisfy our hunger in our hearts. Mga butang, matingala ka, you have money, you have job, but still, there's emptiness inside. Nagyapon. Okay, kung ka, so may kulang. I remember doon na say, minsay ani diri. Oh? Vanity of all vanities. Tingala ka naaman ta nimo. Unsa pa may kulang? You know what? Ang kulang ana mga igsoon na sa awit pod. Ang napon na sa bersikulo, you put eternity in my heart. So I will long for you. Ang Dios nagbutang og eternidad sa imong kasing-kasing. Mao na nga bisan ang tao nga walay simba-simba mga igsoon, they will look for something powerful. Because there is an empty space in your heart nga kana sa nga empty space dili masulbad og kwarta. Dili mahatag og companionship. Dili mahatag og kanang program or party. That eternity only God can give you that. Only the presence of God. Manang the psalmist, mga igsoon, kakuyapon na siya pangita sa presensya sa Ginoo. And then he said, my flesh cry out.
Hallelujah. Amen? Gailak siya. Kaya naman, as I said, ang tanang butang din sa kalibutan, mga igsoon, cannot satisfy your hunger. The hunger of your heart. The reputation, ang pagbabalik, mga igsoon, highlights that God's presence is the true home of God's people. Ang presensya sa Ginoo mao gitinuod nga panimalay alang sa mga katawhan sa Dios. And even the sparrow, diha sa itong gibasa, found home near God's altar. Kasabot mong sparrow, kanang gitawag na itong langgampari ba? Diba? Ato kasimbahan, di ba na dihang matawag na itong mga mayang bungol? Asa ng puyo? Simbahan, near the altar. Mawagyan po na silang panahon. They called it sparrow. Diha magpasalag, diha magkon. Sa tuwalan din watay langgam pastor. Ang gitawag man nato ng langgam pari na simbahan, di ba? Papuyo na to na diri, mapastor na. Tawag na to ng langgam pastor. O, di ba? Even the sparrow, mga igsuunan, gibalik-balik na. No? Nga, ang pangandoy yun, ang tinuod yun nga panimalay sa mga katawan sa Dios is to be in God's presence. Naagyud ta diha sa presensya sa ato ang buhi nga Dios. Nga naman, because the greatest blessing of a Christian life is not what God give us, but God Himself. Woo! Amen! Walay ko ng atong buhi nga Dios. Dili kay kung unsay gihatag sa Ginoo, kundili ang Ginoo mismo. Oy pinakadakong gasa nga atong sinatian. Blessed are those who make God their home. Bulahan yung kayo ka. Bulahan kay ka. Inaay mo tupad ron. Sister, brother, bulahan kay ka. Karong buntaga, that you make God your home. Amen? Unang kamong naada sa luyo, sa panahon na magsimbatas, Ginoo, walay ulaw-ulaw. Because this is our home. This is where you belong. Amen? I encourage you also. Dili ta magbalin-balin og simbahan. Kaya nga naman, mubalhin ka, mag-adjust na po ka, kay you're not belong there. Di ba? Lahin na po, di ba? Niina sa kahantod nga, mag-feel sa kabilong. Pero, ang tinuod mga igsoon, lisod yun. Labaw dag mga kabilong kang ingani nga mga katawhan nga grabe kayo hi, hello, hi, nga unta. Kaon lang giwa na to god. Di ba? Ano ba? So you will enjoy the presence. Labi na gyud dina sa presensya sa Dios. Amen. Nga naata diha nagapuyo sa ilalom sa presensya sa Ginoo mga igsoon. We make God our home. But why is we dwelling in God's house such a blessing? Nga naman matawag man gyud nimo mga igsoon nga ang pagpuyo nimo dinha sa presensya sa Ginoo is such a blessing. Because God created humanity for what? Unhindered fellowship. Gibuhat kaniya, mga igsoon, nga ang atong pagkig-fellowship diha sa atong buhi nga Dios when God created us, unhindered, wala gay babag. Katos adan og si iba sa una mga igsoon, mag-istorya to mura to barkada sa Ginoo. Si Moses, lahi na. Si Moses, gusto unta siya makakita kang sa Dios, Lord, may I see your face? Ingon na Ginoo, you cannot see my face. Nga naman, gusto ka makita sa kung dagway, mamatay ka. But you can show my back. Likod ra gyud ipakita. Pero si Adan ug si iba mga igsoon, murag gyud sila barkada. Bryce sila god, Bryce. Murag ingani ay. Bryce. Apir. Musa ka diri. Okay ra pas. Okay ra ka? Okay ra. Ayo pas nako kay barkada unta. Ay, barkada. Ina Jer. Okay ra Jer. Jer, okay ra Jer. Oh. Ano ba? No barrier. Kay yung pas na, ang nanay pas, nanay barrier. Pero siya dan og si iba, ingani. Before the sin, Lord. Mura lang gito, Lord. Unsa man kaon ka uman sanas? Nga na gito. Because we are created by God for fellowship, unhindered fellowship. Mutuo ba mo ana? Yes. Okay na.
We are created by God. Gibuhat ka sa Ginoo ni ana nga design mga igsoon nga dili ma-hindered among fellowship. Diha kaniya. Agoy. Sin entered the story. Humanity was driven from the presence of God. Tanawa ra gud nga sa dinang ang sala mga igsoon mo ni sulod ni apil-apil. Unsa may nahitabo? Ingon ang Ginoo, normal nga ginabuhat sa Dios. Adan! Sa wa pa sa labing ito, ay Lord, dali. Ana ra gito, uban gito. Walay hindrance. Dili siya mamatay kung makigstorya sa Ginoo. Adan! Agoy, ingon na si Adan, Lord, kadungog binimo ba? Asa mo? Anong natingala naman ng Ginoo? Tungod kay dili na normal. Asa mo? Di may nanago, may kay mga hubo man, may. Kisa may nagsulti mong hubo, kadugay naman kang hubo. Tama? Because during the time, mga igsoon, mag-istoryahan na sila, hubo naman sila daan. Di ba ang sa ikingon? Did you eat the fruit of tree and good of knowledge? Inyo bang gikaon? Oh. Kay nanay disobedience. That's why our fellowship with God has been hindered. Nasultian ta karong gumuntagon. Kung di pagani gihapon ka ganahan makig-fellowship sa Ginoo bisag namatay na si Kristo sa imong kinabuhi, you're still in that stage sa imong kinabuhi. Dapat dili na mahindered ang ato ang pag-fellowship des Ginoo. Amen? Kay buhata sa Dios unhindered fellowship. Amen ba? Pero kay ang sala ni sulod man lagi na driven ta from the presence of God. When psalmist cries out, ni singgit siya, my flesh cries out. Nganong gibuta naman na, my flesh cries out. Blessed are they that dwell in the house of the Lord. He is expressing, mga igsoon, something deeper, mas laom pa. Nganong nag-cry out man siya. Then, it is a deeper desire to be in that, not just in that building, but in the presence of God. He's longing for God's presence. Sa sobra niyang pangandoy ba? Nganong nagsinggit siya? Tungod kay what sin disrupted. Kung unsay disrupted by sin. Kung sa may ang tanggal tungod sa sala, it is the presence of God. That's why psalmist cries out. Kahit kung wala pa na-disrupt ni sa sala, mga igsoon, he will not cry out. Dili na sa kinalan mo singgit. Nga naman wala may barrier. Pwede ra gyud ang Ginoo naapas tus langit. Imutan ra si Adan ng iba. Pwede mo ingon, Lord, istorya sa tabi, dire kay murag kami ra man duha dire. Nao, dire. Nara ding Ginoo. Pero because sin entered in our story, mga igsoon mao nang grabe na kita mga ampo. Lord, asa naman ka, Lord? Ano man? Because naanay barrier. Because of sin. Because of guilt. Naana. So, mga igsoon, if sinners have been separated from the presence of God, from a holy God, how can we come back home? Saan mo na ito pagbalik? Kaya nasiparate naman ta. Matupasawit ka na, ganina, bring me back home. Lead me back home. Oh, nga naman, because ang sala mga igsoon, mo'y nag-separate na to. So kung nasiparate na because of sin, how can we go back to the presence of God? Kung saan man na ito pagbalik? Kung saan na ito pagpangita sa itong dalan, paingon balik sa presensya sa Diyos? Actually, mga igsoon, you cannot find. Dilig yung kakabalik. Dilig yung kakabalik. Kaya nga naman, giguba naman sa yawa, giguba na sa sala, mga igsoon, ang dalan, pabalik si Mohang balay. Kasi nagbuhat,
God Himself made the way through Christ. Christ came into our world, bore our sin, and suffered that He might bring us back to God. Can I hear an amen to that? Dili na ta kabalik sa presensya sa Ginoo. Dili ka nakabalik sa balay o sa presensya sa Dios. Dili na, bisag kung sa imong buhaton, magluhod, pakagikan dito, paingon diri, balik na pod luhod, butangan pa na ni munggos. Unsa pa na nga mga sakripisyo, dili ka kabalik. Pero ang Dios mo'y naghimog dalan para nimo aron kang makabalik. Amen! Hallelujah! Gimuhan kang dalan sa Dios. Through His Son, Jesus Christ. He suffered our sins. Siya may nag-suffer so that we might bring us and restore us back to our home. The psalmist, mga igsoon, long for God's presence. But Christ bring us back to God's presence. Ang psalmist, nangandoy sa presensya sa Ginoo. Pero si Kristo, mo'y nagdala nato sa presensya sa Dios. Pagkaninduta, mga igsoon. The psalmist found blessedness in God's house. Amen. Christ is the true dwelling place where God's presence is fully revealed. Dakog diferensya, no? Ang psalmist, na gitawag siya blessedness, diha kung nagkaplagan niya ang balay or ang presensya sa Dios, pero kita nga mga katawan sa Dios karon mga igsoon, si Christ mo'y tinuod nga puloy-anan kay siya mo'y nagdala kanato dinha sa tinuod nga presensya sa Dios. Amen ba? Because Christ was brought us near to God, we now, kitang tanan karon mga igsoon, have a reason and have to desire His presence. Na makapangandoy na ka because Christ is already bringing you back to your home or in the presence of God. That's why we are here. Makasimba na tas Ginoo, Lord, hallelujah. Di nakakinahanglan magdalag kanding, nga tambok, nga offering. Oh, sa Old Testament, baling daghan ng offering, o niya og pobre ka, di gyud ka madalig kapasaylo. Kay daghan kayong peace offering, atonement offering, sin offering. Ang baling daghanan niya, napag yun ay by number. Niya kita. Lisod, magita na yung atong offering ng gamay ra. Samo to itong ilaha. Kay ihawon yun to, ihalad. Hindi ba? Oh. But salamat sa Dios, mga igsoon. Hallelujah. Nga kita, ang ato matago sa kasing-kasing, nga nakatilaw na sa presensya sa Ginoo, we will continue to long for that presence of God. We do not seek His presence to become His people, but what? Because Christ has already brought us home. You are not just His people, but you are His children. Amen? Kung nana ka sa balay, sa imuhang balay ba? Muingon pa ka sa imuhang mamang, Ma, kanang, pwede mo inom og tubig? Muingon pa ka? Ha? Oh, kada kuan, Ma, pwede mo kaon? Muingon ni mama, kaon di ay mo ni balay. Di ba? Ma-enjoy na nimo tanan because you are already home. Hello, mga igsoon. You are already home. Enjoy the presence of God. Rejoice, shout, dance, sing before the Lord because you are already home. Hallelujah. Nana ka ni puyo ka na diha mga igsoon sa imong panimalay. Now look at this, verse 5. Whose strength is in you? They go from strength to strength. Sa may pasabot, ana, blessed are those whose strength is in you. Strength here is not self-generated but God-given power. Kana siya nga kusog, mga igsoon, dili na kay imuhang kusog, kundili kusog na nga gihatag sa Dios. The psalmist, mga kaigsunan, set from destination to a journey. Alright? Dili lang kay naa kay
destination, kundili ang iyang gitudlo na to mga igsoon, that in our journey, God's people are pilgrims. You know what is pilgrims? Pilgrims is, these are people, mga travelers, especially they are traveling for a noble cause. Oh, ni travel ka sa usa ka lugar mga igsoon nga dili ka familiar. Di ba? So way na mo og lugar nga mo adto ka sa usa ka lugar mga igsoon wa gyud kay parente. Oh. Na pilgrims who draw strength from him as they travel through the valley of Baca. You know what is the valley of Baca? The other word of valley of Baca is valley of death. Ay kalabutan na gyapon ni sa tuang Sunday school kang ganina. Valley of death. Alright? When they go through the valley of Baca, or to the valley of death, mga igsoon, the Psalm 64 mentioned passing through. Ngingon din na, sa itong ibasa, when you pass through the valley of Baca was a place of what? Dryness. Sorrow. Weeping. Difficulty. And brokenness. Difficult place. That is what we call Valley of Baca or Valley of Death. Nganong nasulod ba ning Valley of Baca from being blessed unya karon na naman ninoy kalisod pod. Amen? Well, ato tanawon mga igsoon, nganong nasulod na? Because why does Valley of Baca appears immediately after sa mga verses that blessed are those who trust in the Lord. Blessed are those who dwell in the house of the Lord. Nga naman, the psalmist, mga igsoon, is correcting our definition about blessedness. Iyang gina-correct. Ang ato ang definition, may tungod sa kaning pagka-blessed, pagkabulahan, or pagka-happy. Kaya nga naman, mabara kita understanding. Because blessedness does not mean we will not experience difficulties. Ang pagkabulahan, wala magpasabot nga dili ka mo experience og mga kalisdanan. Amen ba? Kay basin ko nang imuhang pagsabot mga igsoon, kung bulahan ka, basin samtang namati ka kanako ganina nga bulahan, yung sa bagod pagkabulahan pastor nga dagham kog balatian. Giun sa pagka-happy nako, unsaon ako pag-happy ani pastor nga dagham ko problema. Ngani karon ini kahuman ani pastor mangita og kwarta kay putlanan na mi kuryente ugma. Unsaon ko pagkabulahan nato ana? Di ba? So, the psalmist is correcting our understanding, our definition about the blessedness. Passing through the valley of Baca. Being in that situation, mga igsoon, no? Nagpasabot na that they are not staying in that valley of Baca. Gitawagan ni siya passing through. Mulabay lang ka, ayaw puyo. Because that is not your home. Kana mga difficulties, mga igsoon, dili nimo na balay, ayaw honong. Matod pa sa awit ni Ron Kinoli, when you pass hell, don't stop. When you go through hell, don't stop. When you catch hell, don't hold it. Muna sa kang Ron Kinoli, nga kung muagi ko na kag impirno, ayaw honong. Kung itsahan kag baga, ayaw sala. Bitaw, kinsa may mosalo ni itsahan kag baga. Di ba? Kumuagi ka og kalayo ba? Kumuagi ka kalayo. Pag dagan nimo nya, medyo na kalayo ing ani kataas. Ana. Ayaw ka na. Agay. Kaya naman agya pud sige ka kapaso. Maningon si Ron Conilo, when you go through hell, don't stop. Hindi siya ayaw gunong. Padayon lang. Pagabot mo sa unahan, wala na tong kalayo. Amen ba? So when you pass through the valley of Baca, they are not staying, don't stop. The problem sa ato ang kinabuhi, kay kung naatas problema, muhunong man. Hallelujah. Di yun sinitabo, alunod kas problema, oy. Don't stop. Amen? Don't stop. Ayaw hunong mga igsoon. Blessed are those who strength in God, even while they pass through the valley of Baca. Nganong gitawag man siya blessed? It is God as the source of your strength.
not the person's ability who gives power to overcome. Nga naman, in the valley of Baca, mga kaigsuonan, listen to this. Diha, atong mabasa mga kaigsuonan. Yun siya, they make it a spring. Uy, naunsa man ni nga ang valley of Baca is dryness. Pero ang mga Kristiyanon nga moagi diha sa valley of Baca mga igsoon, gihimo nilang spring, refreshment. How come? Paano nahimong refreshment mga igsoon? The difficult place become a place of refreshment. The early rain also covered it with blessing. The picture is of God's providing refreshment along the journey. Nga naman, because when you are muagi ka na mga igsoon, the Lord will give you strength. Subot pasabot, luya na unta ka. Pero kay gihatagan kag kusog sa Ginoo, you have been refreshed. Amen? Na-refresh ka. Naligon ka. Hallelujah. Amen ba? So God sustained His people on the journey toward His presence. Gisustain ka sa Dios mga igsoon. The journey home may pass through Valley of Baca, but your destination is Zion. Unsa man ang Zion? Zion is the place. Paborito na nga kanta ni Nanay. Zion is the place of singing. Zion is the place of worship. Zion is the dwelling of the Lord. Karaan na guys ng tanan. So let us come to the place of Zion. On the hill of Zion. Na 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 na. Karaan na guys, kaya memorize. Amen? Our destination is Zion. Unsa man ang Zion? Where the presence of God. Yes, we go through the valley of Baca. There is difficulties, disappointment, mga balatian. Unsa pa man na, don't stop because your destination, you are not yet in your destination. Our destination is in the presence of the Lord. Woo! Na ayaw gunong. Unsa man ka muhunong, may noong ka. Ayaw gunong. Kaya nga naman, kabalo ang Ginoo sa kapaingon mga igsoon because humanity was created to know God, walk with Him, and dwell in His presence. Uyo lang. Matod pa sa atong Sunday school kaniya, usahay dili na to masabtan ang trabaho sa Ginoo, pero salig lang like the widow. Sa idan ka, ikaw widow to. Murag di ko manghatag tingali. Ngon si Isaiah, Elijah, lutuy ko. Oy, sir, usan na lang gini ka kumo, sir. Kadtong akong gipanguha ganina nga sugnod, nga imo ko nagyan kay nanguha mi sa sugnod. Sugnod, magluto ko karon. Aron makakaon mi sa akong anak, pagkahuman mamatay na mi. Unya karon mangayo ka? Di mamatay na lang gyud mi, ikaw buhi pa. Pero nisunod siya. Without questioning. Mga igsoon, sometimes our life, our situation, maybe you are in the valley of Baca right now, you don't understand. Amen? But I will tell you this morning, you are not home yet. Just continue walking because God is the source of your strength. For God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. Forever. He is our portion. So, ayaw kahadlok mga igsoon. Amen? Tungod kay, the story and the scriptures tells us that something went terribly wrong when we fall sa diyang nahulog ta. But humanity that was created, we are created by God. Ang Ginoo mga igsoon, ang design sa Ginoo nimo is to walk with God. Although sin disrupt mga igsoon, pero hello, God created us to walk with Him. Amen. Gibuhat ta aron sa paglakaw diha kanina. Amen ba? Hallelujah. Dalay ko ng atong buhing adios. Maybe the road mga igsoon become nahimong guba, marked by sin, marked by suffering, marked by death. But if sin mga igsoon mo'y nagguba sa mong dalan, back sa ato ang panimalay, back home. But I will tell you this morning, Jesus
made the way. Kung giguba na sa sala, ang atong dalan pabalik sa balay sa Dios, si Kristo mo'y naghatag kanatog dalan pabalik. Will our strength nagagikan diha sa atong buhi nga Dios. Amen? Amen ba? Hallelujah. For God will bring His people home. Ang Dios nga mo'y nagdala kanato mga igsoon din na sa iyang balay. Jesus become the way to our home. He suffered our sins. He is just for the unjust. His might bring us to God. Grabe ang Ginoo nga gibuhat sa Dios sa atong kinabuhi mga igsoon. The valley of Baca is not your home. The difficult road is not your home. Zion is our home. The place where we finally appear and before the presence of God. Amen. So kung naamang karon sa imong mga valley of Baca, don't stop. Amen. When you are passing through the valley of Baca, don't conclude usahay manggod pag naanatas mga difficulties mo conclude din ta nga we have been abandoned by God. Lord, imo man kong gibiyaan. Ayaw pag-conclude mga igsoon nga ikaw gibiyaan na sa Ginoo. Don't conclude that God has abandoned you. Christ has already entered the deepest valley of suffering for you. Giadto na nas Ginoo, gihumana na ni Ginoong Jesucristo mga igsoon. When the journey is difficult, don't depend on your strength. Depend on Christ, who is your strength. Ayaw pagsalig sa imong kaugalingong kusog. Kundili pagsalig dina sa atuang buhi nga Dios. Kay siya ang atuang kusog. When you feel weak, remember that Christ does not merely command you to persevere. He is supplying grace for your journey. Amen. Grabe, oy. Dili lang kay giingnan tas Ginoo. Praise on. No. God is promising us He supply His grace for your journey. Kami bitaw ni Miriam, when we look back, ngayon ko, Lord, grabe. Wala gyud mi magdahom. Niabot mi og Cebu, niabot mi og Hindang pauna, niabot og Cebu, Lapu-Lapu, karon na nami sa Palumpon from the mountain of North Cotabato. Yan ang kana. Dili na ko ma-imagine ang mong journey. Grabe ang giagyan, grabing problema. Agi may problema nga si Miriam, gitudlo-tudlo ko Miriam nakuyapan, nahulog sa bangko. Oh, grabe gyud. But we never stop. We never stop. What you ko never bisang backward na lang amoy ko, Lord. Magbulag ta oy. Kining nangalagad na tas Ginoo nanaghan minon akong problema. Di na ko mangalagad nimo oy. Never. We just continue. Nga naman because God, Jesus is the source of our strength. Keep going. Amen. Keep going. Because Christ is your strength. Padayon lang. Amen. For the Lord God is a sun and shield. The Lord will give you grace and glory. No good thing, listen to this, no good thing will He withhold from them that walk uprightly. Wala kuno'y maayong butang nga iyahang ihikaw sa mga taong naglakaw sa pagkamatarong. Amen? The psalmist desire mga igsoon for God's presence, God's power, God's protection, and favor. God's presence is better than everything elsewhere. Amen? Ang presensya sa Ginoo mas labaw pa kaysa sa presensya nga naa ka sa abroad. Mas labaw pa sa presensya nga nakapaldo ka. Mo man termino ron, paldos pastor, paldo sa kana, nakapaldo sa man ang paldo. Jackpot day na. Wow, murag nakadaog loto. Paldo. Paldo. Pero pagka ugma, paldol. Ano naman? Tingala lang ka, na. Hurot na. Amen? Pero ang presensya sa Ginoo, you cannot consume the presence of God. Dili nimo mahurot ang presensya sa Ginoo. In every situation sa imong kinabuhi, if you are in the presence of God, paldo ka perme. Woo! Hallelujah! Ano naman, God provides grace, glory, protection, and every good thing. Anong gisaad sa Dios? And every good thing. Listen to this.
Doon na pa ba ihikaw ang Ginoo nimo sa imong mga pagkinahanglan nga gihatag gani niya yang bugtong anak nimo? Kana na lang imong pagkinahanglan? Hello? Napa ba importante sa kinabuhi nimo mga igsoon labaw sa kinabuhi sa Dios? Kung gihatag sa Dios Amahan ang yang bugtong anak alang kanato mga igsoon, hello kanang imong gipangayo karon nga unsa man lang na ihatag na sa atong buhi nga Dios diha kanimo. So, hallelujah. Therefore, the reason who trust God, the person who trust God is blessed yun kaayo. Bulahan yun ka kaayo mga igsoon. Amen? Nga ikaw nangandoy sa presensya sa Ginoo, makadeclare ka sa imong kinabuhi mga igsoon nga ang presensya sa Dios mas labaw kay sa tanang butang nining kalibutan na. Outside of it, wala na ilaing mo labaw sa presensya sa Ginoo. Amen. Because God is better than the good things He give. Ang Dios mas labaw kay sa mga butang nga iyang gihatag kanato. We cannot receive good things without God Himself. Di ba buka kadawat maunang labaw gyud siya kay kanang mga maayong butang nga imong gihatag, nga imong nadawat karon. Actually, you cannot receive that without God. That's why God is above all. So you are blessed. Put your trust in Him. Amen? In God's presence, we find our home. In God's power, we find our strength. Amen? In God's provision, we find our satisfaction. Kanindot, anak. I remember the message of Donna, katong sa Ecclesiastes. Tingala ka ang tao, kung wala ang Diyos, mga igsoon, dili ka matagbaw. Sige lang kag-apas sa imong cellphone. Nagsugod ka sa Nokia 3310. Lagukod. Gikan pagod ka sa Nokia 51. Napang ito 51 nga murag radyo. Balinda ko nga. Kung nairo, masarang-arang to kay. Kung nairo, pwede mabunal. O, diba? Hantod, nag-upgrade, na 82, na 95. Hantod nga, nangawa ng mga Nokia. Karon Apple na. Apple 1, Apple 2, Apple 3, Apple 4. Karon asa na? 17. Sige lang kagukod. Wakay katagbawan. Dili matagbaw ang tao. Hallelujah. Apan salamat sa Dios mga igsoon, in God's provision we find our satisfaction. May katagbawan ta. Glory to God. Amen. So mao na ang importante kayo mga igsoon. Therefore you must ever ask good things upon God. Nangayo ta og mga maayong butang mga igsoon. God was already providing us. Wa pa ka mangayo kita gaana ka oy. Kanunay lang ta sige pangayo. Wa ka kabalo mga igsoon nga, wa pa ka nangayo gitagaan ka? Matus Sunday school kanina, si Elijah gipalaya sa Dios. Kay pasino ni Jezebel. Dagan dito Brook Chirit. Gisuko na daan ang uwak. Uwak, imagine, walay instinct. Dili pwede ko si Elijah mubalhin og laing sapa. Kaya ang instinct sa butang sa Ginoo sa uwak, adto anang kahoya, kanang Brook Chirit, kay kanang kahoya na din na si Elijah. Og nibalhin si Elijah, ang uwak, di gito mangita niya. Kaya way instinct ang uwak mangita nga, wa man diri Lord. Munang ikaw, pamati gyud og sa instructions, Ginoo nimo kay kawad-an jud kag provision. Tinuod na. Oh, nya nadugay na kay ting-init man lagi to. Sige dala sa uwak. Ang uwak pud mismo gigutom, mo tong wa na kadala kay gikaon na pus uwak. Yang gibit-bit. O di ingnan na pus Ginoo si Elijah. Balhin dito. Ako nang giingnan ang balo. Kamatikod mo. Pirmi na guna ang Dios. Mo nang ikaw karon kabuntagon kung nakipagkinahanglan sa wa pa nangayo ang Ginoo na nay solusyon. Amen. Simbaha ang Diyos. Dahil ka ang Ginoo. Hallelujah. Ato nang alagaron ang Diyos. Amen. Because humanity reject God's provision. Nga naman, because of sin, gi-reject na to ang provision sa Ginoo. And we try to sought satisfaction in ourselves without God. Kita na'y nangita. Ito gyapoy, kanindot sa Ginoo karong panahon na mga igsoon, every time ang mensahe ko connected permi Sunday school.
kita na'y mangita, kita na'y maghago. Nya, matuingon pa ni Rina ganina, pag wala na'y mahimo, sukarap. Pag sukarap na nimo, usa pagkatawag, oh, wa na, tsukambong na ka. Ingos Miriam na ko, tsukambong. Kasabang sa tsukambong? Si Tio Kambong na. Nahubog. Nahulog sa kanal. Oy, Tio, tsukambong man. Natsumpaman mo na. Usa pa tatawag sa Ginoo. Mga igsuon, before God created Adam and Eve, He provided already everything. Hallelujah. Amen ba? Sa ay man lang yun, kita rin maningkamot sa itong kagalingon. Kaduha na, akong pineskwela si Tina, gitugong yun ako pag-graduate, 10, ayaw pagdalig, pangitag trabaho. Ang imong iampo, sige no, Lord, tagay kong trabaho, nga makasimba ko. Ayaw yun nag-i-cambio ng simba. To God be the glory. Nakatrabaho na siya. Kaya ako masanginan, interview ni mo, na dayon, ma'am, pwede ba ko mo simba? Ayaw pangayuan nga di-off. Ang akong pangayuan na ni mo, ma'am, kanang makasimba lang yun ko. Ingon ko ng kuhan niya, nga no, unsa day ka? Born again ko, ma'am. Musimba yun ko. Nya ilang in, alas 10. So, sige, ingon sa HR. Gini siya, okay. So, lang in lang kag alauna. So, manang makasimba gyapon siya. Nga naman, ang Dios mga igsoon nag-orchestrate na tanan sa imong kinabuhi. Basta mahimuot ang Ginoo, mo nagingon sa akong igagaw, basta malipay ang Dios sa imong kinabuhi, bisag sipaon nimo ng mga kabalo na mo na. Di ba? Mga igsoon, the problem was not the provision of God. Ang problema, dili actually nga ang Dios failed to provide us. Dili. The problem was that humanity stopped trusting God. Ano man, ang Ginoo nag-provide yun. Nihunong lang kagsalig. That is why Book of Psalms, verse 12, is so significant. Blessed is the man that trusted in thee. Bulahan ang tao nga nagasalig diha kaniya. The opposite of fallen human condition is not merely having more. It is trusting God again. Amen? Amen ba? Dalay ko ng atong buhay nga Diyos. Pagsalig diha sa atuang buhay nga Diyos. Because in God's presence, we find our home. In God's presence, mga igsoon, in God's power, we find our strength. And in God's provision, we find our satisfaction. What is keeping you from coming home to His presence? Ang sabay nagbabag. Anong dili ka makabalik sa presensya sa Ginoo? Sabay na imong babag karon nga inigsimba nimo mga igsoon, when you come to the church as we worship God, murag bugat gyapon sa imong kamot ang pagpakpak. Nya kana ba yang mabugat imong kamot sa pagpakpak no, inigpakpak sa imong kauban ba? Kay katulo na ni tugpa imuha ka usa pa lang. Sa tong kanta na to ganina. Ano man, kaya nga naman luya. Kausa pa lang imuha, katulo na imong tupad. What keep you from coming home to His presence? Have you been dwelling in God's presence or merely visiting Him? Nagdaan ba ka? Nagpuyo ba ka sa presensya sa Ginoo or kanang nagbisit lang ka? Lahi ba yung visitor? Bisan sa tuwa diri, pag bisita pa ka, obserban tra ka, mga nalang kayo. Sa man sila manimba, oy, saba man kayo. Yan na mo sayaw. Oh, kaya nga naman, obserban pa ba ka? Pero if you belong, wala na, dili na ka, obserban tayo. Kung sayo itong buhaton doon, sayaw, nasad ka. Amen. Praise the Lord. Dahil na kas Ginoo. Amen. So, magsabta na to na ang mga bisita, pero kung di nakabisita mga igsoon, we all praise God. Kitang tanan. Amen ba? So, are you visitors or nagpuyo na ka sa presensya sa Diyos? When you walk through your valley of Baca, where is your heart? Kung naa ka sa valley of Baca, katong the difficult times of your life, asa man imong kasing-kasing?
nagpuyo? In your circumstances or in the presence of God? It depends, no? Asa man nagpuyo ang imuhang kasing-kasing mga sa nga naa ka sa Valley of Baca. Diha ba sa imong circumstansya? Ganahan kay ka magmukmok sa balay? Pagka man nagsige jud ka kuno na imagine nimo pirmi ang imong problema mga igsoon. Ang imong problema nagkaanam kadako kay sige nimong imagine. No, matikod mo na. Oh. Liso na sad ka. Tibok gabi wa kay tulog, ang imong problema lang unta bayron nun, ang ikaduha nimo wa naman kay tulog, na insomnia na ka, duha na imong problema. Matikod ka? Amen? Hallelujah. So, if you are walking in your Valley of Baca right now, where is your heart? Asa di mo kasing-kasing nagpuyo? In your circumstances or in God's presence? Mga igsoon, keep walking. Just keep walking. Keep walking. When you are in your Valley of Baca, keep walking toward home. Amen. Blessed are those who make God their home. When the journey feels difficult, keep walking toward home. You may walk through the valley, disappointments, suffering, but your destination has not changed. Christ is bringing His people home. Amen? Bisan pag naanay mga problema, pero ang imong destinasyon, wala na mausab. When life feels uncertain, come home to His presence. Your circumstances may change, but God remain your sun and shield. Amen ba? When life feels empty, come home to His goodness. The world may promise many things, but no good things compare with what we have in Christ. Don't settle for a life far from God. Ayaw gyud pag-settle sa kinabuhi nga layo sa Dios. Don't trade His presence for temporary pleasure. Lugi ka diha. Don't abandon your journey because the road is difficult. Christ has brought you near. Christ sustain you on your journey, and Christ will bring you back home. Amen? Mga igsoon, wala ko kaila ko ninyo, pero wala ko kabalo sa inyong mga problema karon. But I will tell you this morning, Christ is bringing us back home. Amen? He will sustain you in your suffering. He will sustain you in your needs. He will sustain you even whatever kinds of difficulties in life. Keep walking towards home. Dalaygon ka o Diyos sa walay katapusan nining kabuntagon. Salamat sa imong mga pulong. Thank you, God, for your message, Lord. Salamat kayo sa imong katawhan, Ginoo, nga nagpatalingog karon o Diyos sa akong giampo. That you will bless all of us. I do not know, Lord God, sa matag-usa namo karon, that some of us maybe we are going through the Valley of Baca, the difficult times of our lives, the dryness. But thanks be to God, through Jesus Christ, gihuman nimo Ginoong Dios, pinasi mong gugma o simong grasya. Nga kaming tanan, O Lord God, we will not stop in the Valley of Baca, but we will continue walking towards home because Jesus is leading us back to the home where the presence of God dwells. Salamat kayo, Mahan, I pray. Bless each one of us. In Jesus' name, amen.